Isang maulan at mahangin na araw, nagmaneho ang ina kasama ang kanyang anak na babae sa kalsada. Hindi nakita ng ina ang babala ng landslide sa unahan. Natakot ang maliit na babae sa bilis ng pagmamaneho ng kanyang ina, kaya sinabihan niya ito na mag-ingat. Pero nagmamadali ang ina, kaya para aliwin ang anak, sinabi niyang, ayos lang. Nang linggunin ng ina ang anak at muling tumingin sa daan, nakita niya ang isang malaking bunton ng gumuhong bato. Pero huli na ang lahat. Tumama ang kotse sa gilid ng kalsada at tumilapon sa hangin. Nang dumating ang rescue team, natagpuan lang nila ang ina na nasa koma. Kahit na sinuyod nila ang buong paligid, hindi nila mahanap ang bata. Isang sapatos lang ang nakita sa tabi ng ilog. Pinaghinalaan ng rescuer na nahulog ang bata sa ilog at tinangay ng agos. Nang magising ang bata, nasa gitna siya ng kagubatan. Takot na takot siya at sumigaw para sa kanyang ina. Nang matuklasan siya ng rescue staff, napagtanto nilang nawala ang kanyang memorya. Nakalimutan niya ang pangalan niya, kung saan siya nakatira, at kung sino ang mga magulang niya. Nakalimutan niya ang lahat. Mas malungkot pa, ang kanyang ama ay pinatay ng matalik nitong kaibigan na si Seo Jae-myung, at ang kanyang ina ay naging gulay na, walang malay. Nang malaman ni Jae-myung na nawala ang memorya ng bata, sinamantala niya ang pagkakataon para kunin ang kumpanya ng ama nito. Inutusan niya ang driver ng ama ni Jae-in, si Kim In-bae, na burahin ang pangalan ng bata sa household registration, at pagkatapos ay dinala siya sa isang malayong monasteryo para magsimula ng bagong buhay. Pero hindi kaya ng konsensya ni In-bae. Bago siya umalis, sinabihan niya ang bata na huwag kalimutan. Ang pangalan niya ay Yoon Jae-in. Ang anak ng isang tycoon na sanay masayang namumuhay, ngayon ay inaapi na sa convent. Tinatawag pa siyang kawawang batang pinabayaan ng magulang. Pero para kay Jae-in, hindi siya kawawa. Kung talagang pinabayaan siya, hindi sasabihin sa kanya ng ama ang tunay niyang pangalan. Tiyak na may hindi masabi-sabing hirap ang ama niya, kaya siya ipinadala sa monasteryo. Darating ang araw na susunduin siya ng kanyang ama. Mabilis na lumipas ang 17 taon. Hindi na nahintay ni Jae-in ang kanyang ama. Nang lumaki siya, pinagsikapan niyang maging nurse sa ospital. Hindi niya inakala na dito magbabago ang kanyang kapalaran. Isang araw, nakita ni Jae-in ang isang gusgusin na matandang nahulog sa elevator. Agad siyang tumulong at dinala ito sa doktor para ma-check up. Pero kahit anong isip niya, hindi niya inasahan na ang matanda ay isang mountain god. At dahil dito, magiging malaki ang pagbabago sa kanyang buhay. Nandidiri ang doktor sa mga ngipin ng mountain god na hindi na nalinis sa loob ng 3 taon. Pero si Jae-in, walang pag-aalimura at hinimok pa ito na buksan ang bibig ng malaki. Tiningnan ng mountain god ang mabait na babae. Parang nakita na niya ang tamang tao. Nang palabasin na ng ospital ang mountain god dahil takot si Jae-in na wala itong pambili ng gamot, ibinigay niya ang sarili niyang pera. Sinabihan niya ito na kung hindi makabili ng gamot, bumili na lang ng pagkain. Nagtaka ang mountain god kung naaawa ba si Jae-in sa kanya. Sinabi ni Jae-in na hindi siya naaawa, nag-aalala lang siya. Alam ng mountain god na may urgent matter si Jae-in, kaya sinabihan niya ito na baka wala na siyang oras para maawa pa. Biglang naalala ni Jae-in na hinahanap siya ng head nurse nang lumabas siya sa elevator. Kaya nagpaalam siya agad sa matanda. Pinagalitan siya ng head nurse dahil half an hour siyang late. Ipinaliwanag ni Jae-in na may matandang nahulog sa elevator kaya siya naantala. Pero hindi naniwala ang head nurse. Pagkatapos, binigyan siya ng isang tambak ng documents at sinabihang tapusin bago umuwi. Gabing-gabi na nakauwi si Jae-in. Nakaupo siyang lungkot sa bench sa lobby ng ospital. Biglang lumitaw ulit ang mountain god. Nagdala pa ito ng yogurt para inumin nila. Nakita ng mountain god na malungkot si Jae-in kaya sinabihan siyang magsalita ng kanyang mga hiling. Bilang pasasalamat, tutuparin niya ang mga ito. Ngumiti lang ng mahina si Jae-in. Akala niya gusto lang siyang aliwin ng matanda kaya sinabi niya ang 3 pangarap niya. Una, ang makita muli ang kanyang pamilya. Pangalawa, ang maging isang magaling na nurse. At ang pangatlo ay ang makilala ang isang taong tunay ang pagmamahal, magpakasal at magkaroon ng masayang pamilya. Tumango ang mountain god. Pagkatapos, pinakuha niya kay Jae-in ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang key-shaped pendant. Tiningnan ni Jae-in ang susi at naalala ang malungkot niyang kapalaran. Sinabi ng mountain god na simula ngayon ang susi ang tutupad sa kanyang mga hiling at magsisimula sila sa pagbabalik ng kanyang pamilya. Biglang dumating ang madre mula sa monasteryo. Nagtaka ito kung bakit nag-iisa si Jae-in sa gitna ng gabi. Nang lumingon si Jae-in, wala na ang matanda, parang nawala na lang. Sinabi ng madre na pumanaw na ang abot ng monasteryo. Bago ito namatay, sinabihan siyang ibigay kay Jae-in ang mga sulat na isinulat ng kanyang ama sa loob ng 17 taon. Tiningnan ni Jae-in ang keychain sa kamay. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Habang tinitingnan ang mga sulat, hindi niya inakalang magkakaroon siya ng fairy tale ending.
Pero sa sandaling iyon, naniwala na siya. Kaya kinabukasan, naghahanap siya sa ama ayon sa address sa sulat. Nang matagpuan niya ang noodle shop nito, pinilit niyang lakasan ang loob para pumasok. Pero bago niya mabuksan ang pinto, may mga siga na dumating para maningil ng protection fee at itinulak siya. Nang makita niyang inaapi ang ama, pumasok si Jae-in at sinuntok ang siga. Pero wala pang 1 minuto, pinalayas siya ng mga ito. Nahulog siya sa asawa ng ama na may daladalang gulay. Nagalit ang babae at sinabing, "Walang mata!" Nagmamadaling humingi ng tawad si Jae-in. Biglang hinila siya pabalik ng siga. Nang makita ng babae ang natapak-tapak na gulay, nagalit ito at hinampas ang siga. Nagkagulo at lahat sila ay dinala sa presinto. Nang marinig ni Kim In-bae na ang pangalan ng babae ay Yoon Jae-in, nagulat siya. Tinanong niya kung siya nga talaga iyon. Napuno ng luha ang mga mata ni Jae-in. Habang tinatawag niya itong dad, naguguluhan ang asawa ni In-bae. Tiningnan niya si Jae-in, tapos ang asawa. Hindi niya alam kung kailan nagkaroon ng anak ang lalaki. Dahil nawala ang memorya ni Jae-in, akala niya ang pumatay sa tunay niyang ama ang kanyang ama. Pero alam ni In-bae na hindi siya karapat-dapat, kaya nagpa siyang sabihin ang totoo. Biglang dumating ang asawa ni In-bae. Akala nito, nagtaksil ang asawa. Nagalit ito at pinagsisigawan si Jae-in, sinabing ginulo niya ang buhay nila. Pinalayas niya si Jae-in. Para kay Jae-in, okay na ang makita ang ama kahit 1 beses. Kaya nagpaalam siya at umalis. Sa labas nakita niyang inaalis na sa ospital si Yang Kwang. Nagulat si Jae-in. Kilala niya ito. Si Yang Kwang ang pasyente niya dati pero hindi nila alam na magkakilala na pala sila noong bata. Itinanong ni Yang Kwang kung bakit tinatawag ni Jae-in ang ama niyang dad. Biglang napagtanto ni Jae-in na magkapatid na pala sila. Naalala ni Yang Kwang na nang malagay siya sa peligro sa ospital, ang dugo ni Jae-in ang nagligtas sa kanya. Ngayong naging kapatid niya si Jae-in, parang gusto niyang magwala. Sinisi niya ang ama sa pagtataksil sa ina at ngayon nasasaktan ang lahat dahil sa kanya. Pero nang makita niya ang mukha ng ama na puno ng lungkot at pagsisisi, sinabi ni Yang Kwang na si Jae-in ang nagligtas sa kanya nang malagay siya sa bingit ng kamatayan. Dahil sa pareho silang blood type, nailigtas siya ni Jae-in. Samantala, umalis si Jae-in sa bahay ni In-bae at umiiyak sa ulan. Hinugot niya ang susi mula sa mountain god. Mukhang nasira na ang pangarap niyang makasama ang pamilya, pero biglang lumabas si Yang Kwang para sunduin siya. Sa kabilang banda, pumunta si In-bae sa puntod ng mga magulang ni Jae-in para humingi ng tawad. Noon, hindi niya sinasadyang iwan si Jae-in sa welfare hospital. Pero ngayon, siya pa ang nagligtas sa anak niya. Para kay In-bae, oras na para ibalik kay Jae-in ang buhay na para sa kanya. Kaya tinawag niya si Seo Jae-myung, ang kumitil sa ama ni Jae-in at kinain ang kumpanya nito at sinabing bumalik na si Jae-in. Gusto niyang ibalik kay Jae-in ang buhay na dapat ay sa kanya. Pero paano ibibigay ng malupit na si Jae-myung ang posisyon sa iba? Kaya inutusan niya si In-chul na patayin si In-bae. Nang malaman ni In-bae na malapit na siyang mamatay, tinawagan niya ang prosecutor na nag-imbestiga sa kaso ng ama ni Jae-in. Pero naliligo ang prosecutor at hindi nakasagot. Kaya nag-text siya para sabihing buhay pa si Jae-in. Biglang dumating ang mga tauhan ni Jae-myung. Hindi pa na ipapadala ang mensahe at nakita ito ng mga ito. Nang makalabas ang prosecutor, nakita niya ang mga tawag at naramdamang may problema. Tinawagan niya si In-bae pero naalis na ang battery ng phone. Sinikap ni In-bae na takasan ang pagkakapit sa kanya ng mga taong ito, ngunit pagkatakbo ng ilang sandali, hindi pa rin siya nakalaya. Inayos ng tadhana. Nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan. Gamit ang huling lakas, sinabi ni In-bae sa kanyang asawa na dapat niyang ibalik si Jae-in. Bago pa man niya matapos ang pagsasalita, ang tanging taong nakaalam sa pinagmulan ni Jae-in sa mundo ay nawala na. Dahil hindi mahanap ni Jae-myung si Jae-in, labis siyang nagalit. Ibinuhos niya ang kanyang galit kay In-chul. Tila hindi sinabi ni In-chul kay Jae-myung ang kanyang nakita. Nagkataon na si In-chul ay pamangkin ni Jae-myung. Matapos pumanaw ang kanyang ama, laging ipinagwalang bahala siya ni Jae-myung. Ngayon ay lumalabas na hindi sinabi ni In-chul sa kanyang tiyo ang mensahe dahil may sarili siyang layunin. Gusto niyang gamitin si Jae-in para pabagsakin si Jae-myung. Sinisiguro ko, hindi pa kayo nakakita ng kakaibang paraan ng interview tulad nito. Bawat aplikante ay binibigyan ng malaking bag. Kung gusto ng kandidatong bayaran ang buong taon, ilagay sa bag ang katumbas na bilang ng mga bricks. Ang bawat brick ay katumbas ng 100,000 won. Ayon kay Yang Do, kung maglalagay ng 1 brick, ang taunang sahod ay 1,000,000 at 100 won. Kung 10 bricks, 10,000,000 at 100 won. Kung 100 bricks, kayo na ang bahalang magkalkula. Kahit ano pa ang ilagay ninyong bricks sa inyong bag, iyon ang magiging sahod ninyo sa buong taon. Lahat ng aplikante ay nag-isip na baliw ang kumpanyang ito.
pero hindi nila inasahan ang pagsisising mararamdaman nila. May nagtanong kung pwede bang maglagay ng walang limitasyon. Tango ni Young Do. Ayon sa kanyang patakaran, simula ngayon, may 5 minuto. Oras na. Ang mga aplikante ay parang nakikipaglaban na. Mabilis nilang inilagay ang mga bricks sa bag at natatakot lang na kulang ang nailagay nila. Dumating ang huling sandali. Punong-puno na ang mga bag pero may mga hindi ganun kasakim. Si Jae-in ay isang brick lang ang kinuha. Ang prinsipe ng negosyanteng si In-woo wala man lang kinuha dahil sa kanya talaga ang kumpanya. Pero ang matalik na kaibigan ni Jae-in na si Yang Kwang, 35 bricks ang isiniksik sa bag. Sinabi ni Yang Do na susunod, kailangang dalhin ng lahat ang kanilang bag ng bricks sa rooftop ng gusali. 33 palapag ang taas. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Para silang mababaliw. Lalo silang nagulat nang malaman na hindi sila pwedeng gumamit ng elevator. Hagdan lang ang pwede. Kung may magtatanggal ng bricks o hihingi ng tulong sa iba, tatanggalin sila. Ang mga makakaakyat sa rooftop gamit ang sariling lakas ang magkakaroon ng pagkakataong makuha ang sahod at isang one-on-one interview. 10 minuto ang limitasyon. Kapag hindi umabot sa takdang oras, eliminated pa rin. Pagkasabi nito, agad na umakyat si Young Do sa rooftop. Nang makita ito ng mga aplikante, mabilis nilang kinuha ang kanilang mga bag. Nagsisisi na sila. May mga nag-give up kaagad. Si In-woo ay may dalang walang lamang bag. Tinawanan niya si Young Kwang dahil puno ang bag nito. Sabi niya, hindi ka pa nagsisimula, eliminated ka na. Biniro niya si Young Kwang na umuwi na lang. Tiningnan ni Jae-in si Young Kwang na nakayuko sa panghihina. Kaya't pinuntahan niya ito para pasiglahin. Hindi siya yung taong madaling sumuko. Kailangan niyang patunayan sa lahat. Tumango rin si Young Kwang. Ang kapalaran niya ay nasa kanya, hindi sa Diyos. Kaya't sinubukan niyang buhatin ang mabigat na bag papunta sa rooftop. Ngunit nang malapit na siya, biglang dumating si In-woo at itinulak siya pababa ng hagdan. Nahulog si Young Kwang at nawalan ng malay habang dahan-dahang umakyat si Jae-in sa 33 palapag. Pagkatapos, dumating din si In-woo. Kaunting oras na lang ang natitira. Hindi nakita ni Young Do si Young Kwang, ang taong palagi niyang inaasahan. Bago pa man dumating, kinabahan siya at tinanggal ang kanyang sunglasses. Sa oras na iyon, unti-unting nagkakamalay si Young Kwang. Pero 1 minuto na lang ang natitira. Nag-alala si Jae-in na may nangyari sa kanya. Kung hindi dahil sa ugali niya, narito na sana siya. Kaya't mas gugustuhin pa niyang ma-eliminate at bumaba para hanapin siya. Paubos na ang oras. Sa simula ng countdown, sa huling sandali, dala-dala ni Young Kwang ang kanyang bag, umakyat siya. Nang makita si Young Kwang, nag-alala si In-woo. Natakot siyang maghiganti ito. Pero hindi siya binigo ni Young Kwang. Mabilis na sinuntok ni Young Kwang si In-woo sa muka at bumagsak ito sa sahig. Nakita ang eksenang ito ng ama ni In-woo sa pamamagitan ng kamera. Nagalit ang negosyanteng chairman nang makita ang anak na nasaktan. Hindi niya patatawarin si Young Kwang. Ang babaeng ito ay nakasalubong ng isang lalaking nasa kritikal na kalagayan. Dahil sa kabutihan ng puso, dinala niya ito sa ospital. Hindi niya inasahan na magiging malaki ang pagbabago ng kapalaran niya. Pagkagising, tinanong ng lalaki kung bakit siya iniligtas. Sumagot ang babae na dahil malubha ang sugat nito, hindi niya kayang iwanan. Tiningnan ng lalaki ang mabait na babae at napaisip. Kinabukasan, habang nagpa-part-time si Jae-in sa restaurant, dumating ang lalaki para hanapin siya. Nagkamali si Jae-in at natapunan ng juice ang customer. Nag-apologize siya pero nagalit ang customer at sinabihan siyang walang mata. Pagkatapos, pinilit pa siyang bayaran ng damit. Habang nag-aalala siya, may lalaking lumapit at nag-abot ng malaking tseke. Nang makita ng customer ang malaking halaga, mabilis niyang itinago at umalis. Dumating ang lalaki para pasalamatan si Jae-in sa pagligtas sa kanya kahapon. Sinabi niyang maliit na bagay lang iyon. Kahit sino naman, gagawin niya iyon. Hindi na kailangang bayaran siya. Magbabayad siya pag nakaluwag. Nalaman ng lalaki na dati siyang professional na nurse. Dahil sa espesyal na dahilan, kailangan niyang tumigil. Kaya't tinanong niya kung gusto nitong magtrabaho bilang private nurse sa isang may sakit. Ayaw ni Jae-in, kaya tumanggi siya. Pero nang paalis na siya, sinabi ng lalaki na kung magtatrabaho siya ng 2 buwan, 10 milyon at 100 won ang sahod. Kung magaling siya, dagdagan pa ng 10%. Nang marinig ito, nagulat si Jae-in at hindi makapaniwala. Agad siyang pumayag ng hindi nag-iisip. Pero hindi niya alam na ang pasyente niya ay ang anak ng pumatay sa kanyang tunay na ama. Si In-woo, ang negosyanteng prinsipe na may depression at seizures dahil sa trauma noong bata. Ang pinakakinatatakutan ni In-woo ay ang kanyang amang negosyante. Tuwing nakikita niya ito, bumabalik ang kanyang sakit. Kinabukasan, nagtrabaho si Jane. Pero nang pumasok siya sa bahay, ayaw aminin ni In-woo na may sakit siya.
Naakit siya sa matanglawing ngiti ni Jane. Sinabi niyang 10 nurse na ang pinaalis niya. Kung hindi aalis si Jane, may gagawin siya. Pero para kumita at matulungan ang pamilya, ayaw sumuko ni Jane. Pinilit niyang magtiis. Habang nagpapaliwanag siya kay Inwoo, bigla itong kumagat sa kanyang labi. Nagpumigla si Jane, pero hindi niya matalaban ang lakas ni Inwoo. Sa unang araw niya bilang private nurse, piniga siya ni Inwoo sa upuan. Nagpumigla siya ng husto, pero hindi makawala. Nang malapit nang magtagumpay si Inwoo, nag-counterattack si Jane. Sinabi niyang hindi mild ang sakit nito, lumalim na sa buto. Labis itong ikinagalit ni Inwoo. Habang nagtatalo sila, tumawag ang ama ni Inwoo. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang kanyang amang negosyante. Kahit sa tawag lang, bumabalik ang sakit niya. Sinabihan siyang pumunta sa interview sa kumpanya. Pagkatapos, binaba ang tawag. Nakita ni Jane ang pag-relapse ni Inwoo at nag-alala. Hindi niya inasahang ganun kalala ang sakit nito. Pero nang inaliw niya ito, biglang tumakbo si Inwoo. Nagkulong siya sa banyo. Nagkukumbulsyon ang katawan niya kahit binuhusan na ng malamig na tubig. Nang kumalma, akala ni Inwoo na natakot na si Jane at umalis. Pero sa oras na iyon, biglang bumalik si Jane at may dala siyang agahan. Marahan niyang sinabi kay Inwoo na ang kanyang sakit ay digmaan. Hindi imposibleng gamutin. Hindi inasahan ni Inwoo na matapos malaman ang sakit niya, hindi aalis si Jane. Handang manatili at may tiwala siyang gagaling siya. Napakalambing ni Jane. May kakaibang pakiramdam si Inwoo. Pagkatapos, may ibinigay siyang file kay Jane. Nagkataon na pinilit ng ama ni Inwoo na magtrabaho siya sa kanyang kumpanya. Gusto rin nitong mapasama si Jane para alagaan siya. Dumating ang araw ng interview. Hindi inasahan ni Jane na sasali rin si Yang Kwang. Pagkalipas ng 17 taon, muling pinagtagpo ng tadhana ang tatlo. Pero hindi siya nakilala ni Yang Kwang at Inwoo. Nagkataon pa lang si Jane ang kaibigan nila noong bata. Ang kumpanyang pinag-interviewan nila ay pagmamay-ari ng ama ni Jane. Pagkatapos ng kakaibang interview, 11 tao na lang ang natira. Swerte, pumasa ang 3 karakter. Nang ihatid ni Inwoo si Jane, ipinagyabang niya ang kanyang driving skills. Natakot ng husto si Jane at hindi alam ang gagawin. Pagbaba ng sasakyan, napaupo siya sa lupa na parang natulala. Hindi maintindihan ni Inwoo kung bakit siya natakot ng ganon. Ipinaliwanag ni Jane na noong bata pa siya, nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan. Kahit wala na siyang maalala, takot pa rin siya. Biglang naalala ni Inwoo na 17 taon ang nakalipas, napanood niya sa balita ang aksidente ng buong pamilya ni Jane, ang babaeng gusto niya. Tinanong niya ang ama kung patay na nga si Jane. Sumagot ito, hindi ko alam. Naniniwala siya noon, pero hindi niya inasahan na nilinlang siya ng ama. Kinain nito ang kumpanya ng ama ni Jane. Pinatay ng ama niya ang magulang ni Jane at dinala ang amnesyang bata sa malayong orphanage. Ngayon, naghihinala si Inwoo na ang private nurse na ito na si Jane ay ang Jane na kilala niya noong bata, ang babaeng gusto niya. Kaya tinawag niya si Inchul at sinabihan, ipadala mo sa akin ang resume ni Jane. Sa resume ni Jane, nakasulat na 17 taon ang nakalipas nang dalhin siya sa orphanage. Nalaman niya, ang nurse na hinanap ni Seo Inchul ay si Jane pala. Isang gabi, nag-isip si Inwoo. Kung malaman ng ama niyang bumalik si Jane, tiyak na papatayin siya nito. Biglang dumating ang ama at si Seo Inchul at labis siyang natakot. Sa oras na iyon, papunta na rin si Jane. Nagkataon, pumunta ang ama para purihin siya sa pagtulak kay Yang Kwang sa hagdan kanina. Sinabi nitong kailangan maging malupit si Inwoo kung gusto nitong maging successor ng kumpanya. Pagkatapos ng ilang salita, paalis na siya nang biglang dumating si Jane. Biglang naging tense ang atmosfera. Hindi alam ni Jane na anak ito ng negosyante. Sinabihan niya ang chairman na maging mas considerate sa anak. Makakatulong ito sa sakit nito. Nagulat ang chairman na may nurse na nangahas magsalita ng ganito. Tinanong niya kung ano ang pangalan nito. Nanlaki ang mata ni Inwoo sa kaba. Bawat segundo, natatakot siyang mabuko ang tunay na pagkatao ni Jane. Habang sumasagot si Jane, biglang pumagitna si Seo Inchul at binago ang usapan. Sinabi niyang tawagin itong Miss Yun. Tiningnan niya si Jane nang may babala. Kahit hindi niya alam kung bakit, nahimasmasan si Inwoo. Salamat sa dalawa, hindi nalaman ng chairman ang totoo. Nag-lecture lang ito at umalis. Galit na sinabihan ni Inwoo si Jane na huwag nang mag-suggest sa ama. Kung hindi, tanggal siya bilang nurse. Pagkatapos, pinuntahan ni Inwoo si Seo Inchul. Tinanong niya kung bakit ito naghahanap kay Jane kahit alam ang tunay niyang pagkatao. Walang choice si Inchul kundi aminin na noong araw na nahuli si Jane, sinabihan siya ni Judah Yang na tumakas ito at nabangga sa kanya. Dahil sa malubha niyang sugat, hindi niya nasabi sa ama ni Inwoo ang totoo. Iniligtas niya ako. Kaya hindi ko kayang ibigay siya sa inyo. Ano ang kapalaran niya? Ikaw na bahala, Inwoo. Sa harap ng babaeng minahal niya noong bata, ano ang gagawin niya?
Kakaiba talaga ang interview ng kumpanyang ito. Naghanda si Yang Do ng 11 mystery boxes na iba't ibang laki. Ang 11 nakapasa ang pipili. Dahil sa aral noong una, kung gaano karaming bricks ang inilagay, iyon ang sahod. May nagpaalala sa lahat na huwag masyadong sakim. Dapat piliin ang maliliit na box. Tama nga. Nang marinig ito, nagunahan sila sa maliliit. Pero nang turn ni Yang Kwang, pinili niya ang pinakamalaki. Ang 2 natirang box ay para kina Jane at In-woo. Pinabuksan ang mga ito. Ang kay Yang Kwang ay down jacket. Parehong sneakers ang laman ng kina Jane at In-woo. Ang maliliit na box ay mga item na mahirap ibenta. Ayon kay Yang Do, mga bagong produkto ito ng kumpanya. Ang unang 4 na makakapagbenta ang makakakuha ng susi sa safe na may pangalan nila. Doon nakalagay ang huling hamon. Nagreklamo ang may maliliit na item. Galit na sinabi ni Yang Do na sila ang pumili. 5 araw na lang. Kailangan kumilos na. Habang umaalis si Yang Kwang, nakasalubong niya ang chairman. Agad itong nakilala siya. Sa CCTV noong interview, nakita nitong sinuntok ni Yang Kwang ang anak niya. Gusto nitong ipaalis si Yang Kwang pero ayon kay Yang Do, walang violation kaya hindi pwedeng alisin. Kung personal na dahilan, sisirain ang fairness ng interview. Kaya nag-counter ang chairman. Kung maibenta ni Yang Kwang ang produkto sa kanya, papayagan siyang pumasok sa kumpanya. Agad pumayag si Yang Kwang pero malalim pala ang hukay. Saan man magpunta ang chairman, nandoon siya para magbenta. Palaging pinaaalis. Kahit sa meeting, bigla siyang sumulpot sa ilalim ng mesa. Wala na ang chairman kaya binigyan siya ng isang pagkakataon. Kung mapapatawa mo ako sa party mamaya, bibilhin ko yan. Dumating sila sa party. Nanlumo si Yang Kwang. Ito pala ang dati niyang baseball team. Dito nasira ang pangarap niyang maging baseball king. Ayaw na niyang magpatawa, kaya umalis ng luhaan. Pero tinawag siya pabalik ng chairman. Naalala niya ang sinabi ng yumaong ama. Dapat matuto kang magtiis. Dahil kailangan ng pera ng ina, nagpakatanga siya. Nag-perform ng baliw sa stage. Tawa ng tawa ang team pero hindi ngumiti ang chairman. Pagkatapos, galit na galit si Yang Kwang. Ginago lang siya. Pero walang nakakaintindi ng hirap niyang buhatin ang pamilya. Dumating ang final interview. Wala pang nakakabenta. Pinagigihan pa rin ni Yang Do ang lahat. Hindi sumuko si Yang Kwang. Pumunta siya sa product launch ng chairman. Hindi na siya nagpatali at sinimulan nitong insultuhin ito. Pinaparusahan mo hindi lang ang matandang kabayo, pati ang gustong magtrabaho. Hindi mo alam ang lugar mo. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mong kabayo, pero masyadong mahigpit sa iba. Mayabang niyang sinabi. Gagamitin ko ang talino ko para manalo. Kahit malambot, matibay ang panalo. Nairita ang chairman at inutusan ang mga tauhan na palabasin siya. Tinawanan lang ni Yang Kwang. Takot ka? Tumawa ng malakas ang chairman. Takot ako sa batang tulad mo. Pero nang makita ang kumpiyansa sa ngiti ni Yang Kwang, napagtanto niya. Talo siya. Agad inanunsyo ni Yang Do na pumasa si Yang Kwang. Hindi niya inasahan na ito pala ang plano ni Yang Do para makuha niya ang lihim na iniwan ng ama bago ito namatay sa aksidente. Sa wakas, dumating ang department head para hanapin si Yang Do. Handa siyang bilhin ang mga produkto ni Jane. Habang nasa pagsubok, hindi inisip ni Jane kung paano ibebenta ang produkto kundi tumakbo siya sa document room. Sinikap niyang pag-aralan ang mga katangian ng produkto mula sa pananaw ng mamimili. Nakita ang eksenang ito ng department head. Sinabi niya kay Yang Do na si Jane ang pinakamasigasig sa lahat ng aplikante. Handa siyang bilhin ang item na hawak nito. Sa kabilang banda, nakahanap ng target si In-woo. Sinabi niya kay Deok-soo na ang kanyang ama ang presidente ng kumpanya at siya ang susunod na magiging presidente. Pagkatapos, sinabihan niya ito na pag-isipan at gawin na lang. Sa huli, ang mga pumasa sa interview ay sina Yang Kwang, ang pinakamagaling, Jane, In-woo, dahil sa koneksyon, at isang lalaking nilabag ang recruitment rules. Binuksan ni Yang Kwang ang safe at nakita ang relo na ginamit ng kanyang ama noong buhay pa ito at isang misteryosong piraso ng papel. Biglang lumitaw si Yang Gu at sinabi kay Yang Kwang ang katotohanan tungkol sa aksidente ng kanyang ama noong araw na iyon. Lumalabas na gustong ibalik ni In-bae si Jane sa posisyon bilang tycoon lady na talagang sa kanya. Kaya tinawag niya ang taong nag-agaw ng kumpanya ng ama ni Jane. Alam na ni In-bae nang maaga na ang masamang si Seo Jae-myung ay tiyak na hindi ibibigay ang kumpanyang pinaghirapan niyang makuha. Kaya papatayin niya ang mga tao para mapanatili ang lihim. Ang tanging taong nakaaalam ng sekreto ay si In-bae. Kaya tinawag ni In-bae ang isang matalik na kaibigan para magkita. Nang tumakbo si Yang Gu, nakita niyang hinahabol si In-bae ng mga tauhan ng presidente. Mabilis na hinabol ni Yang Gu ito at nasaksihang sinaksak si In-bae. Nang umalis ang iba, nakasalubong nila si Yang Gu na kakaratig pa lang. Sa daan, dinala siya sa ospital.
Gusto sanang sabihin ni Inbay kay Young Do ang tunay na pagkakakilanlan ni Jane, ngunit sinabi ng doktor na huwag na siyang magsalita. Pagkatapos, nilagyan siya ng oxygen mask. Walang magawa si Inbay kundi isulat sa papel ang tunay na katauhan ni Jane. Pag-alis niya, hindi pa rin maintindihan ni Young Gu ang kahulugan ng mga numero sa papel. Pagkatapos, nakita niya sa kumpanya ang pumatay kay Inbay. Tiyak na may kinalaman ang pagkamatay ni Inbay sa presidente. Kaya gusto niyang mag-apply si Yang Kwang sa kumpanya, makuha ang tiwala ng chairman at tukuyin ang lihim sa papel. Nagduda si Yang Kwang na ang papel na iniwan ng kanyang ama ay may kinalaman sa pangalan ng dating presidente na nag-empleyo sa kanyang ama. Kaya hinanap niya ang libingan ng buong pamilya ng dating presidente. Natuklasan ni Yang Kwang ang sagot. Pinatay ang presidente noong nakaraan. Ang mga numero sa papel ay eksaktong kapareho ng mga numero sa libingan. Biglang naalala ni Yang Kwang na nasa kanilang bahay si Jane at hindi niya ito kapatid. Siya ang anak ng dating presidente ng kumpanya. Ganap na nagulumihanan si Yang Kwang, kaya pumunta siya kay Yang Do para sabihin ang lihim sa papel. Gusto ni Yang Kwang na maibalik ang posisyon ni Jane bilang tycoon lady. Napakalungkot ng magandang dalagang ito. Noong 17 kaarawan niya, pumanaw ang kanyang tycoon na ama. Sa daan, dinala siya ng kanyang ina para hanapin ang ama. Nagkaroon sila ng malas sa aksidente. Naging gulay ang kanyang ina at nawala rin ang kanyang memorya. Dahil dito, inagaw ng matalik na kaibigan ng kanyang ama ang kanilang kumpanya. Kasabay nito, pinagbantaan din nito ang driver ng kanyang ama para dalhin siya sa malayong orphanage. Makalipas ang 17 taon, nagising ang kanyang ina ng parang himala. Agad na tinawag ng binayarang doktor ang malupit na lalaking naging tycoon chairman. Tinanong ng malupit na chairman si Yunju kung nakikilala pa niya kung sino siya. Ngunit ang unang inasikaso ni Yunju pagkagising ay ang kanyang anak. Tinanong niya ang presidente kung nasaan na ngayon ang kanyang anak na si Jane. Natakot ang presidente at hindi alam ang isasagot. Pagkatapos, dahil mahina ang katawan, nawalan ng malay si Yunju. Sinabi ng doktor sa tabi kay President Seo Jae-myung na hindi pa ganap na nakakabawi ang kakayahan at paghuhusga ni Unju. Pero nag-aalala pa rin ang chairman. Tinanong niya ang doktor kung posible pa siyang gumaling. Sinabi ng doktor na ang paggising ni Unju ay isang himala na. Ang matibay niyang determinasyon ay lampas sa pangunawa ng doktor. Hindi pa sigurado kung tuluyan siyang gagaling. Ngunit narinig ng presidente ang sinabi ng doktor. Pagkatapos, nagpakita siya ng mabagsik na ekspresyon. Dahan-dahang inilapit ng kanyang kaliwang kamay ang leeg ni Unju. Sa sandaling iyon, dumating ang matuwid na prosecutor. Ilang taon na niyang iniimbestigahan ang chairman. Sinabi niya rito na tila magkakamalay na si Unju. May mga mata talaga ang Diyos. Walang nagawa ang chairman kundi umalis ng tahimik. Ngayon, nagising si Unju mula sa bangungot. Nasa tabi niya ang prosecutor. Isang tingin pa lang, nakilala ni Unju ang taong nasa harap niya, ang prosecutor noong mga nakaraang taon. Lubos na nagulat ang prosecutor. Tila nakabawi na si Unju sa kanyang malay. Ngunit ngayon, ang kanyang alaala ay naipit sa araw ng aksidente 17 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya sa prosecutor na nasa loob pa ng kotse ang kanyang anak. Hiniling niyang iligtas agad ng prosecutor ang kanyang anak. Pagkarinig nito, tiningnan mabuti ng prosecutor ang paligid at isinara ang pinto. Pagkatapos, sinabi nito kay Unju na ang aksidenteng naalala niya ay nangyari 17 taon na ang nakalilipas. Lubos na nagulat si Unju nang marinig iyon. Isinalaysay din ng prosecutor nang tahimik ang lahat ng nangyari noong mga nakaraang taon. Habang nakikinig, tumulo ang luha ni Unju. Naalala niya, hindi pwedeng mangyari iyon. Pagkagising niya, wala na ang anak at asawa. Napakalaking dagok iyon para sa kanya. Inaliw siya ng prosecutor at sinabing kailangan niyang tanggapin ang lahat. Sa ganitong paraan lang niya maipaghihiganti ang anak at asawa. Pero sa ngayon, hindi pa niya pwedeng sabihin kanino man na nakabawi na siya. Lahat ng medical staff dito ay mga tauhan ng presidente. Para siyang nahulog sa hukay. Labis na nangungulila siya sa anak. Tahimik niyang tinawag ang pangalan ni Jane. Ngunit sa ibang lugar, tila narinig din ni Jane ang tawag ng ina. Ang key necklace na ibinigay sa kanya ng Mountain God para matupad ang kanyang pangarap na makasama ang pamilya ay biglang nagliwanag. Naniniwala rin si Jane na walang memorya na naghihintay sa kanya ang kanyang ina sa isang lugar. Pagkakalma, sinabi ni Unju sa prosecutor na tulungan siyang mabawi ang kumpanya ng asawa at hanapin ang anak. Sa tulong ng prosecutor, nagsimulang mag-physical therapy ng palihim si Unju. Ngunit sa huli, nalaman ito ni Jang Moo-won. Nang malamang nakabawi na si Unju, sinadya niyang subukan ito at sinabing walang himalang mangyayari sa mundo. Pagkatapos, sinabi niya sa prosecutor na siya ang guardian ni Unju sa papel. Hindi niya pinapayagan ang prosecutor na baguhin ang treatment plan. Paano kung hindi siya gumaling?
Pagkatapos niyang magyabang at umalis, bahagyang inikot ni Unju ang ulo at tiningnan siya ng malamig. Nagsimula na siyang lumaban. Ngayon, sinabi niya sa prosecutor ang isang napakahalagang clue. Sinabi niyang imbestigahan ang asawa ng dating personal driver ng kanyang asawa. Baka nasabi ng driver sa asawa niya ang lihim na alam niya. Kaya pumunta ang prosecutor para hanapin ang asawa ni Kim In-bae. Tinanong niya ito, dati bang driver ng isang tycoon family ang asawa mo? Noong 17 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng aksidente sa pamilya nila, may kakaiba bang ginawa ang asawa mo? Sagot ng asawa ni In-bae, wala akong napansing kakaiba. Sinisisi lang ni In-bae ang sarili dahil sa pagmamaneho niya ng pabaya, kaya namatay ang boss niya. Ilang araw siyang nagkasakit at hindi nagsalita. Biglang naalala ng asawa ni In-bae ang isang bagay. Dumating ulit ang landlady para singilin sila sa renta. Nagtalo ang dalawa. Nakita ng prosecutor na hindi na magandang magtanong pa, kaya sinabi niyang, babalik na lang ako sa susunod, at umalis. Sa gabi, habang nagluluto, naalala ng asawa ni In-bae na noong araw na iyon, may biglang babaeng pumunta para hanapin si In-bae. Nang makita siya nito, tinawag siyang ama. Dahil dito, nag-away sila ng asawa. Noon ding araw na iyon, nagkaroon ng aksidente si In-bae. Sinabi ni In-bae na ibalik si Jane sa dati niyang posisyon. Bago pa man matapos ang usapan, namatay si In-bae. Biglang naunawaan ng asawa ni In-bae ang nangyari. Pagkatapos, lumingon siya kay Jane. Tila may naunawaan siya sa araw na pumunta si Jane sa kanilang bahay. Mabilis na bumalik sa kwarto ang asawa ni In-bae. Naalala niya noong 17 taon na ang nakalilipas, umiinom ng alak si In-bae na parang nawawala sa sarili. Noon, binigyan niya ito ng isang tumpok ng pera na sinabing halaga iyon ng pagsuko. Noon, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng asawa at basta na lang binilang ang pera. Hindi niya alam na ito pala ang hush money na ibinigay ni President Seo kay Kim In-bae para manahimik. Ngayon, nalaman niyang may itinago si In-bae sa kanya noong mga nakaraang taon, kaya pumunta siya sa ospital para bisitahin ang lady. Habang nag-uusap, napag-usapan nila ang kanilang mga anak. Sinabi ng asawa ni In-bae na ang anak niyang si Yang Kwang ay 27 taong gulang na at abala pa rin sa mga job interview. Sinabi ng lady na kung buhay pa ang anak niyang si Jane, 26 na taong gulang na sana ito ngayon. Nang marinig iyon ng asawa ni In-bae, nagulat siya. Tinanong niya ulit ang lady para kumpirmahin kung ano ang pangalan ng anak nito. Ang lady ay mahinahong sumagot, si Jane. Hindi alam ni Cinderella na siya pala ay anak ng isang tycoon. Sa unang araw niya sa trabaho, nagdulot siya ng malaking gulo. Hindi sinasadyang nahablot niya ang piluka ng isang importanteng kliyente. Nagmamadaling humingi ng paumanhin ang dalaga na wala siyang intensyon. Sinubukan niyang isuot muli ang peluka, ngunit itinulak siya nito. Nakita ng tycoon sa tabi niya na inaapi ang babaeng gusto niya, kaya nakipag-away siya sa kliyente. Sa sandaling iyon, pumasok ang tycoon president. Tumingin lahat kay Jang Moo-won at natakot sa kanyang masamang ekspresyon. Sa isip nila, siguradong matatanggal sila sa trabaho. Sinabi ni Jang Moo-won sa dalaga na lumuhod at humingi ng tawad. Sinabi rin ng kalbong kliyente na kung hindi siya luluhod, hindi niya pipirmahan ang kontrata. Sa sandaling iyon, nakita si Jane na tila walang takot at may sinusulat. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa kliyente. Nang mabasa nito, nagulat siya at hindi mapigilang titigan si Jane. Sinabi ni Jane, ang malawak na karagatan ay hindi lalaki dahil lang sa isang bato. Ang malaking puno ay hindi gagalaw dahil lang sa mahinang hangin. Aminado siyang may kasalanan siya, ngunit kung dahil lang sa isang maliit na empleyadong tulad niya ay makansela ang kontrata, hindi raw iyon ang estilo ng isang malaking kumpanya. Sinisi ng kalbong kliyente si Jane dahil hindi raw tapat ang paghingi ng tawad. Ayaw niyang patawarin siya at itinigil ang kontrata. Nang sasabihin na niya sa boss niya na umalis, pinigilan siya nito. Nagulat ang lahat at hindi maintindihan ang nangyari. Ibinigay ng boss ang papel na sinulat ni Jane para kay Gio. Nakita niya roon ang 8 karakter mula sa librong Tao Te Ching na gusto niya. Nagulat ang boss dahil gusto rin ito ng kanyang ama, kaya umaasa siyang makipagtulungan sa kumpanya. Baka sa susunod ay makipagtransaksyon sila sa kanya. Gamit ang kanyang kaalaman sa kulturang Tsino, nalutas ni Jane ang problema. Tiningnan siya ni Gio at nakitang kawili-wili siya. Pero hindi niya matanggap na siya ang taong pinaghahanap niya ng husto. Nagtaka siya at tinanong ang pangalan ni Jane. Walang pag-aatubiling sinabi niyang siya ay si Yoon Jae-in. Lubos na nagulat ang presidente nang marinig iyon. Nagduda siyang siya ang anak ng kaibigan niyang pinatay, kaya tinanong niya kung sino ang ama nito. Mahinahon niyang sinabing ang pangalan nito ay Kim Yang Kwang. Naunawaan ni Jumong ang lahat. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Mr. Kim bago magkaroon ng aksidente. Buhay pa ang batang iyon. Kailangan nating ibalik siya sa dati niyang posisyon.
17 taon na ang nakalilipas upang makuha ang kumpanya ng ama ni Jane. Pinagbantaan ng presidente si Mr. Kim na kanselahin ang civil status ng dalagang walang memorya at ipadala siya sa orphanage. Pero ngayon, nasa kanyang kumpanya na ang babaeng iyon. Nagpa siyang umatake muli, ngunit ang paraang gagamitin niya ay tiyak na magugulat ka. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit siya sinaktan ni Jamong. Nalaman pala nito ang tunay na pagkakakilanlan ni Jae-in. Tinanong niya sa apo kung ano ang layunin nito sa pagpapastay kay Jae-in sa tabi ng anak niya. Tumakbo si In-woo para sabihin sa ama na hindi kasalanan ni In-chul kundi siya mismo ang pumigil. Sinabi ni In-chul na natatakot siya na kung malaman ng ama ang tunay na pagkakakilanlan ni Jae-in, masasaktan siya. Gusto niya si Jae-in, ngunit hindi alam nito na siya ay isang tycoon's lady ni hindi niya kilala ang kanyang ama. Sinabon ni Chairman Seo ang anak na baliw raw ito. Sinabi niyang kung patuloy nitong poprotektahan si Jae-in, masisira ang buong kumpanya dahil sa dalagang iyon. Kaya sinabihan niya ang pamangkin na tanggalin agad si Jae-in na kakasimula pa lang sa trabaho. Pagkatapos, sa pamamagitan ng papel na iniwan ng kanyang ama, natuklasan ni Yang Kwang ang tunay na ama ni Jae-in. Nalaman niyang hindi pala niya ito kapatid. Nang malaman ni In-woo ang tunay na pagkakakilanlan ni Jae-in, hindi niya ito sinabi sa kanya. Sa halip, balak niyang itakas siya para hindi mahabol ng kanyang amang tycoon. Pero gusto ni Jae-in si Yang Kwang at ayaw niyang tumakas kasama niya. Nagselos si In-woo. Sinabi niyang siya lang ang dapat nasa puso ni Jae-in pagkatapos ay basag niya ang cellphone nito. Dumating din si Yang Kwang sa kumpanya. Hindi niya sinabi kay Jae-in ang nalaman niya. Hinimas lang niya ang ulo nito para aliwin. Sinabihan niya itong maghintay dahil pupunta muna siya kay Yundo at babalik. Sinabi ni Yang Kwang kay Yundo na nasolve na niya ang lihim sa papel. Ang sagot ay ang numero ng libingan ng tunay na ama ni Jae-in. Nalaman din niya kung bakit ito iniwan ng kanyang ama bago mamatay. Dahil sa aksidente, bago mamatay ang ama, sinabihan siya nito na ibalik si Jae-in sa posisyon na para sa kanya. Ngayon, naunawaan na ni Yang Kwang ang ibig sabihin ng ama. Gusto nitong ibalik siya bilang isang tycoon's lady. Sinabi ni Yang Kwang kay Yundo na kailangan niyang bawiin lahat ng para kay Jae-in mula kay Chairman Seo Jang-yong. Nasiyahan si Yundo, ngunit habang tinitingnan ni Jang-yong ang mga dokumento ni Jae-in, nagpakita ito ng mabagsik na ekspresyon. Tila may naisip na siyang paraan para siya harapin. Kaya dinala niya ang mga tauhan sa bahay ni Yang Kwang. Kumakain ang buong pamilya nang dumating ang presidente. Nagulat ang lahat. Unang lumapit si Yang Kwang at tinanong kung bakit ito pumunta. Isang linya lang ang sagot ni Jang-yong. Basura ang buong pamilya ninyo. Nagtaka ang lahat. Kailan ba namin siya ininsulto? Inutusan ni Jang-yong ang mga tauhan na hilahin palabas si Yang Kwang pagkatapos ay lumapit kay Jae-in at nagpanggap. Niyakap niya ito at nagdrama na parang dapat bigyan ng Oscar habang humihingi ng tawad. Sinabi niya kay Jae-in na 17 taon niya itong hinanap. Hindi niya inasahang ganito lang pala kalapit, pero hindi pa rin niya ito matagpuan. Tila nagbabalak siyang linisin ang sarili. Sinabi niyang pinilit niya si Inbei na iwan si Jae-in at gawin itong anak nito dahil sa pera. Kaya noong bata pa siya, aksidenteng itinapon siya. Pagkatapos, sinabi niyang ang tunay niyang ama ay kasama niyang nagtayo ng kumpanya. Sa isang maulang araw, pinatakbo ng driver ang kotse papunta sa dagat, kaya namatay ang kanyang ama. Ang driver na iyon ay ang tunay na ama ni Yang Kwang. Noong nagkaroon ng aksidente ang ama niya sa daan, sumunod sila ng ina niya para hanapin ito at nagkaroon din ng aksidente. Naniwala si Jae-in sa mga sinabi ni Jang-yong. Tinanong niya kung buhay pa ang ina niya at kung nasaan ito. Nagdrama muli si Jang-yong. Sinabi niyang naging gulay ang ina nito at namatay noong hindi pa matagpuan si Jae-in. Kung naagahan lang sana, baka nakita pa niya ang ina. Lahat daw ng ito ay dahil sa yumaong ama ni Yang Kwang. Noon, palagi raw itong nangunggotong sa kanya sa ilalim ng dahasang paghahanap kay Jae-in, kaya dinala siya sa bahay nila. Kaya kailangan na niyang umalis. Pinilit niyang sumama sa kanya, ngunit nag-aalangan si Jae-in sa mga sinabi nito. Kaya pinuntahan niya ang asawa ni Inbay para kumpirmahin. Umaasa siyang sasabihin nitong hindi totoo ang lahat. Pero alam ng asawa ni Inbay ang tunay niyang pagkakakilanlan at lumuhod sa harap niya. Humingi ito ng tawad. Sinabi nitong tila si Inbay ang nagtapon kay Jae-in. Hindi rin niya alam kung bakit. Dahil patay na ito, hindi na niya matatanong kaya humihingi na lang siya ng kapatawaran. Ayaw paniwalaan ni Jae-in ang lahat. Nahulog siya sa sahig at nawalan ng malay. Pagkagising, nasa bahay na siya ni Jang-yong. Pumunta siya sa libingan ng tunay niyang ama, ngunit lahat ng kilos niya ay binabantayan. Hindi niya alam na nagsisimula pa lang ang malungkot niyang kapalaran. Ang batang probinsyana ay kakalipat lang sa bahay ng tycoon. Sinabihan siya ng asawa nito na masyadong baduy
ang mga damit niya nang hindi alam na siya ang tunay na may-ari ng bahay. Pilit siyang pinagpalit ng damit para mawala ang amoy mahirap sa nakaraang 17 taon. Dapat daw magsuot siya ng mamahalin. Pero alam ni Jae-in na iniinsulto siya, kaya umalis siyang may sugat sa puso. Pumunta siya kay Yang Kwang. Nawalan siya ng tiwala sa sarili na harapin ang buhay bilang tycoon's daughter. Umaasa si Jae-in na kalimutan na lang nila ang lahat ng sama ng loob para magkasama sila ng tapat. Kung isusuko niya ang kanyang pagkakakilanlan, magiging posible kaya ang pagmamahalan nila? Hindi siya tumanggi. Nasaksihan ng asawa ni Inbay ang magandang eksenang ito. Pagkatapos, tiningnan ni Yang Kwang si Jae-in ng puno ng pagmamahal. Gusto niya itong dalhin sa lugar na walang nakakakilala sa kanila para magsimula ng bagong buhay. Ngunit habang umaalis sila, pinabalik si Jae-in ng mga tauhan ni Jang Yong. Binugbog nito si Yang Kwang. Nakita ng asawa ni Inbay ang anak na binubugbog, kaya sinisi niya si Jae-in. Nasa tycoon's house ka na. Bakit ka pa bumalik dito para gumawa ng gulo? Nakiusap ang asawa ni Inbay kay Jae-in na umuwi na. Masaya ka naman kasama ng ina mo. Narinig ni Yoon Jae-in iyon at nanigas sa kinatatayuan. Lumalabas na sinabi sa kanya ni Jae-myung na pumanaw na ang kanyang tunay na ina, hindi pa nagtatagal. Gustong itanong ni Jae-in kung bakit alam ng asawa ni In-woo ang tungkol sa kanyang ina sa panahong ito. Hininto ni In-woo si Woo-ran para sabihin kay Jae-in na kung ayaw niyang may masamang mangyari sa pamilya ni Yang Kwang, dapat siyang bumalik kaagad sa kanya. May pagdududang tiningnan ni Jae-in ang asawa ni In-woo. Nakita iyon ng asawa ni In-woo at tumango, tila sinasabing sasabihin niya ito sa kanya mamaya. Nang dalhin ni Woo si Jae-in palayo, biglang nagising si Yang Kwang nagmakaawa siya kay Jae-in na huwag umalis. Talagang gusto niyang lumapit sa kanya, ngunit naisip niyang buhay pa pala ang kanyang tunay na ina. Hindi niya maaaring hayaan ang pamilya ni Yang Kwang na magkaroon ng masama dahil sa kanya, at marami pa siyang lihim na kailangang lutasin, kaya sumama siya kay In-woo. Sa pag-uwi, tinanong ni Jae-in si In-woo kung bakit sinabi ng kanyang ama na matagal nang nakaratay ang kanyang ina at kakapanaw lang nito, o kung nagsisinungaling ang asawa ni In-woo. Hindi siya sinagot ni In-woo, tila naiintindihan din niya ang layunin ni Jae-myung sa pagkuha sa kanya. Pagdating sa bahay, binalaan ni Jae-myung si Jae-in na kung malalaman niyang pumunta siya sa pamilya ni Yang Kwang, dadalhin niya ang buong pamilya nila sa isang lugar na hindi sila makikita ni numan. Natakot ng husto si Jae-in at patuloy na umiling. Nagmakaawa siya na huwag niyang gawin iyon at nangakong susundin niya ang lahat at hindi na siya tatakas. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang ugali ni Jae-myung. Sinabi niya kay Jae-in na ituring siya bilang kanyang tunay na ama at para protektahan siya, kayang gawin niya ang lahat. Bagamat hindi ito naintindihan ni Jae-in, si In-woo na nakatayo sa tabi ay nakita ang tunay na hangarin ng kanyang ama. Pumunta siya sa silid-aralan para tanungin ang ama. Maliwanag na buhay pa ang ina ni Jae-in, ngunit bakit sinabi nitong pumanaw na ito? Sinabi ni Jae-myung na bago niya makuha ang pirma niya sa mga papeles ng paglilipat ng shares, hindi pa niya maaaring payagang makita nito ang kanyang tunay na ina. Sa wakas ay naunawaan ni In-woo kung bakit dinala ng kanyang ama si Jae-in sa bahay. Gusto pala nitong samantalahin siya. Sinabi ni Jae-myung na kung hindi dahil doon, bakit niya dadalhin sa bahay ang isang batang puno ng problema. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi sa anak na hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa pagkakataong maging tunay na may-ari ng kumpanya. Alam niyang gusto ng anak si Jae-in, ngunit kung patuloy itong magtatanggol sa kanya, masisira ang kanyang karera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si In-woo sa kanyang ama. Galit niyang sinabi na ninakaw ang kumpanya mula sa ama ni Jae-in. Ninakaw din nito ang 17 taon ng kanyang buhay, kaya dapat ibigay niya ang mga shares na iyon. Ngunit ngayon, gustong samantalahin siya sa isang kasuklam-suklam na paraan. Talagang walang hiya, walang katulad. Pagkatapos noon, sinaktan si In-woo ng kanyang ama na nagdulot ng pagbalik ng kanyang dating sakit at pagkalaglag sa sahig, walang tigil na nanganganinag. Ngunit kahit ganito, hindi balak palayain ni Jae-myung ang kanyang anak. Nang siya'y papalahok na ulit, buti na lang narinig ni Jae-in ang ingay at tumakbo para pigilan siya. Nagdala si Jae-in ng first aid kit at ginamot ang sugat ni In-woo. Ang eksenang ito mula 17 taon ang nakalipas ay biglang sumariwa sa isip ni In-woo. Noon pa man ay may nadama na siya kay Jae-in, kaya tutulungan niya itong hanapin ang kanyang tunay na ina. Tahimik na tinawagan ni In-woo ang doktor at tinanong kung saang silid ng ospital naroon ang ina ni Jae-in. 17 taon nang nasa vegetative state si Anju, palihim na nagpapagaling para lang makaganti sa kanyang yumaong asawa. Nang marinig ni Anju na nagkukunwari pa ring nasa koma, na nalaman ng mayamang chairman na nagkamalay na siya, agad itong pumunta sa kanyang silid. Sa harap ng pag-uusisa ng kaaway, patuloy na nagpanggap si Anju na walang malay, ngunit hindi niya alam na totoong napakatuso ni Jae-myung at matagal na pala siyang nagkamalay.
Nang sadya itong umalis, dahan-dahan niyang ibinukas ang mga mata at ipinihit ang ulo at natuklasang nakatitig ito sa kanya nang may masamang hangarin. Natakot ng husto si Anju at parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa ibang lugar, biglang nakatanggap si Jae-in ng text message na nagsasabing nasa ospital ang kanyang ina. Nagulat si Jae-in dahil bago iyon, sinabi sa kanya ni Jae-myung na pumanaw na ang kanyang ina. Kaya't nagmadali siya sa ospital para hanapin ang kanyang ina, ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, wala siyang makita. Tinanong niya ang nurse na naglilinis ng kama ni Anju kung saan ito nakahiga. Kinabahan ng nurse at sinabing walang pasyenteng nagngangalang Anju doon. Kaya't mabilis na tumakbo si Jae-in sa reception para magtanong. Ipinakita pa niya ang kanyang phone sa nurse, ngunit sinabi pa rin nito na walang ganoong pasyente doon. Walang pangalan sa mensahe, kaya malamang na spam lang iyon. Hindi alam ni Jae-in na binayaran ni Jae-myung ang nurse at ang direktor ng ospital at inilipat ang kanyang ina sa ibang lugar. Labis na nadismaya si Jae-in. Hindi niya alam kung buhay pa ba ang kanyang ina o wala na. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang ina ni Yang Kwang sa harap niya. Sinabi ng asawa ni In-woo kay Jae-in na buhay pa ang kanyang ina. Sinabi nitong ilang araw lang ang nakalipas, nag-aalis siya ng mansanas para sa ina nito sa ospital. Ngunit hindi nila alam na narinig ang usapan nila ng tauhan ni Jae-myung. Agad itong tumawag para sabihin kay Jae-myung na labis na nagalit nang malaman ito. Pag-uwi ni Jae-in sa bahay, alam ni Jae-myung na hindi na niya ito maitatago pa, kaya minadali niyang pinapirma si Jae-in sa kontrata ng paglilipat ng shares upang makuha ang mga shares na iniwan ng kanyang ama. Gusto niyang maging tunay na may-ari ng kumpanya. Ngunit sinabi ni Jae-in na kung hindi sasabihin sa kanya kung nasaan ang kanyang ina, hindi siya pipirma. Nagdrama si Jae-myung. Sinisi niya si Jae-in dahil naniniwala ito sa salita ng taong nagdaya sa kanya sa loob ng 17 taon. Hindi naman gaanong mapagkakatiwalaan ang mga salita niya. Nang marinig iyon, hindi alam ni Jae-in kung kaninong salita ang paniniwalaan. Habang siya'y nag-aalangan, biglang pumasok si In-woo. Sinabi niyang huwag pipirma. Pagkatapos, sinabihan niya ang ama na tumigil. Nagalit si Jae-myung at gustong saktan muli ang anak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumayo si In-woo para lang masaktan. Mula pagkabata hanggang sa paglaki, hinayaan niyang bugbugin siya ng ama, ngunit ito ang unang beses na lumaban siya. Dahan-dahang ibinaba ni In-woo ang kamay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jae-myung na matanda na siya. Hindi na niya kalaban ang kanyang anak. Pagkatapos dalhin ni In-woo si Jae-in palayo, sinabi niyang ngayong mahina na ang kanyang ama, hindi na siya matatakot masaktan nito. Nagising si Anju at natuklasang nakagapos siya sa kama ng ospital. Habang siya'y nawawalan ng pag-asa, may isang misteryosong lalaking lumitaw sa silid. Ang taong ito ang magbabago ng kanyang kapalaran. Sinabi ng lalaki na narito siya para tulungan siya at ililipat siya sa mas magandang silid ng ospital. Sinabi rin niya, kasama mo ako sa labang ito. Sasamahan kita sa pagpaparusa kay Jae-myung. Ngunit sa kabilang banda, tiningnan ni Jae-myung ang kontrata ng paglilipat ng shares na walang pirma at may nakakatakot na ekspresyon ang kanyang mukha. Tila may iniisip siyang paraan para kay Jae-in. Pagkatapos, pumunta ang landlady para hanapin ang asawa ni In-woo at sinabing nag-alok si Jae-in ng mataas na halaga para bilhin muli ang noodle shop na ito at ngayon ay pinipilit silang lumipat kaagad. Nang marinig ito ni Yang Kwang, naniniwala siyang hindi gagawin iyon ni Jae-in. Sinabi niyang wala namang ganoong pera si Jae-in. Tiyak na si Jae-myung ang may kagagawan nito. Pagkatapos noon, galit na pumunta si Yang Kwang para hanapin si Jae-myung. Mayabang nitong sinabi kay Yang Kwang na nagsisimula pa lang ang laban. Ang mga masasakit na araw nito ay nasa hinaharap pa. Hindi napigilan ni Yang Kwang na sabihing talagang mapanganib ang ginawa ni Jae-myung, isang bala, 2 target, gamit ang pangalan ni Jae-in para sirain ang relasyon nilang dalawa. Pumunta ang kapatid ni Yang Kwang para hanapin si Jae-in at sinisising walang utang na loob siya. Sinabi ng kapatid ni Yang Kwang na noon, sobrang bait nila sa kanya, kaya bakit ngayong nasa mayamang bahay na siya, dinudurog niya ang kanilang pamilya para makuha ang noodle shop. Ang kontrata ng paglipat ay nasa kamay ni Jae-myung. Walang magawa si Jae-in kundi pirmahan ang kontrata ng paglilipat ng shares. Pagkatapos, palihim niyang inilagay ang kontrata sa loob ng noodle shop at umalis. Agad itong nakita ng asawa ni In-woo at tahimik na lumuha. Naramdaman niyang totoong mabuti ang puso ni Jae-in. Para malaman ang balita tungkol sa kanyang ina, pumunta si Jae-in sa ospital at nagtanong sa bawat isa. Sa huli, pinalayas pa siya. Nakita ng nurse ng ospital na kawawa siya, kaya mabait nitong sinabi na pagkatapos magkamalay ng kanyang ina, patuloy nitong hinanap siya. Ngayon, nasa room 806 ng Hospital A ang kanyang ina. Nang marinig iyon ni Jae-in, agad siyang nagmadali papunta sa ospital. Sa panahong iyon sa ospital, dinala ni In-chul ang larawan ni Jae-in para ipakita sa kanyang ina.
Sinabi niyang ngayon ay akala ni Jae-in na pumanaw na ang kanyang ina, kaya itinuturing niyang mabuting tao si Jang Muyong. Pirmado na rin niya ang kontrata ng paglilipat ng shares. Ngayon ay nagmamadali si Jang Muyong na dumaan sa board of directors para makuha ang shares ng mag-ina. Gusto niyang lubusang sakupin ang buong kumpanya. Bago niya makamit ang layuning ito, hindi niya hahayaang magkita ang mag-ina. Baka mapanganib din si Jae-in dahil dito. Narinig ito ni Yoonju at gustong personal na humarap para pigilan ang balak ni Jang Muyong. Agad na inutusan ni Inchul ang kanyang tauhan na dalhin palayo si Yoonju. Ngunit sa panahong iyon, nagtatanong na si Jae-in sa nurse para malaman ang numero ng silid ng kanyang ina. Mahilig talagang tuksuhin ng tadhana ang mga tao. Nagkasalubong si Jae-in at ang kanyang ina. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang palabas si Inchul. Tiningnan niya ang walang lamang silid at lumuhod siya para makiusap kay Inchul na dalhin siya sa kanyang ina. Dinala ni Inchul si Jae-in sa opisina ni Jang Muyong at nakita nilang nagtatalo si Yoonju at si Jang Muyong. Ang mag-inang hindi nagkita sa loob ng 17 taon ay sa wakas nagkita ulit. Ngunit dahil sa labis na kaguluhan, hinimatay ang ina. Dinala siya sa emergency room ngunit hindi na muling nagkamalay. Ito ang unang pagkakataon na muling nakita ni Jae-in ang kanyang ina pagkatapos ng 17 taon. Marami pa siyang gustong sabihin sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang ina na nasa emosyonal na koma at wala siyang masabing salita. Nawalan ng pag-asa si Jae-in at naupo sa pasilyo para hintayin ang operasyon ng kanyang ina. Sa panahong iyon, dumating ang prosecutor sa ospital para dalawin si Yoonju. Nang malaman ang pagkakakilanlan ni Jae-in, pinaliwanag niya ito. Sinabi ng prosecutor na matatag ang kanyang ina. Dahil gustong makita ang kanyang anak, sinubukan nitong magkamalay kahit 17 taon siyang nasa koma. Pagkatapos ay sinubukan nitong mag-physical therapy. Sa pagkakataong ito, tiyak na magigising siya. Dahil may mahalagang pulong at investigasyon, kailangang umalis ang prosecutor. Bago umalis, sinabi niya kay Jae-in na tawagan siya anumang oras kung may mangyari. Pagbalik niya sa silid ng ospital, sinabi sa kanya ng doktor ang kalagayan ng kanyang ina. Hindi masyadong maganda. Napakaliit ng posibilidad na muling magkamalay. Ang pagkagising niya ay himala na. Narinig iyon ni Jae-in at tuluyang nagluha siya. Kakabalik lang niya sa piling ng kanyang ina, ngunit ganito na ang nangyari sa kanya. Habang iniisip kung paano siya ginago ni Jang Muyong sa pagpapakalat na patay na ang kanyang ina at ang malupit nitong pagtrato sa kanya, si Jae-in na walang maalala ay talagang hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang 17 taon na ang nakalilipas. Kaya nagtungo siya sa prosecutor para magtanong. Gusto niyang malaman ng malinaw kung bakit namatay ang kanyang ama, bakit naging gulay ang kanyang ina at bakit siya itinapon. Agad na isinaysay ng prosecutor ang buong kwento kay Jae-in. Matapos malaman ng lahat, nagpasya si Jae-in na maghiganti. Kailangan niyang bawiin ang lahat kay Jang Muyong, kaya pinuntahan niya ito. Sinabi ni Jae-in, dahil gustong-gusto mong angkinin ang kumpanya ng aking ama, naglakas loob kang gumawa ng aksidente na pumatay sa kanya. Bakit buhay ang aking ina, ngunit sinabi mong patay na siya? Sa harap ng pagtatanong ni Jae-in, hindi na nagkunwari si Jang Muyong. Sa wakas, inihayag niya ang kanyang tunay na ugali. Sinabi niya na ang pagkakagulay ng ina ni Jae-in ay parang basura na lang. Walang pinagkaiba ang buhay sa patay. Hindi na natiis ni Jae-in ang kanyang sinabi. Agad niyang sinampal ng malakas si Jang Muyong. Nagalit ito at hinawakan siya sa kwelyo. Binalaan niya si Jae-in. Ngayon, isa ka lang maliit na bato. Paano mo ako mapapatumba? Ngunit sinagot siya ni Jae-in. Ang tao ay hindi nabubuwal dahil sa matataas na bundok, kundi sa maliliit na bato. Ako ang magiging hadlang sa'yo. Nanahimik si Jang Muyong at mayabang na sinabi kay Jae-in, inaabangan ko ang paghihiganti mo. Pero kung hindi mo ako mapapatumba, iyon na rin ang araw ng paglaho mo. Lumabas si Jae-in sa bahay ng makapangyarihan. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin ng isang taong tulad niya, walang karamay para matupad ang kanyang sinabi. Isang maduming matandang lalaki ang pumasok sa isang malaking kumpanya. Walang nakakaalam na siya ang pinakamayaman sa lahat ng milyonaryo. Nang makita siya ng mga empleyado, lahat sila ay tumakbo palayo. Pero hindi nila alam na ang matandang ito ang magbabago sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Lumapit ang matanda sa reception at malakas na sinabihan ang receptionist na ipatawag agad si Deok-su para salubungin siya. Natakot ng husto ang receptionist sa dating ng matanda, kaya tumawag siya agad. Sa opisina, nang matanggap ni Deok-su ang tawag, bigla siyang tumayo. Nanginginig siya sa takot. Sinisi niya ang receptionist. Bakit mo sinabihan ang matanda na bababa ako? Bakit hindi mo sinabing wala ako? Nang marinig niyang aakyat na ang matanda para hanapin siya, halos hindi na siya makagalaw sa takot. Hindi niya alam ang gagawin.
Tiningnan siya ng mga katrabaho at akala nila ay nawawalan na siya ng bait. Nagtanong si Yang Kwang sa receptionist kung sino ba talaga ang matanda at bakit ganun ang takot ni Deoksu. Ipinaliwanag ng babae na taon-taon pumupunta ang matanda para ipaayos ang toldang binenta sa kanya ni Deoksu. Dagdag pa ng isa, binili raw iyon ng matanda 20 taon na ang nakalilipas pero sira pa rin. Nangakong aayusin ni Deoksu kaya ibinenta niya ito sa matanda ng 39% ang diskwento. Gusto ni Deoksu na ipasa ang problema sa iba. Pinapunta niya ang mga katrabaho para kausapin ang matanda pero lahat sila ay may dahilan para tumanggi. Walang gustong umako nito. Sa puntong iyon, napatingin siya kay Yang Kwang na kakaratig lang. Kaya si Yang Kwang ang pumalit kay Deoksu para harapin ang matanda. Pero hindi inasahan ni Yang Kwang na ang matandang ito ang magiging tagapagligtas ng kanyang kapalaran. Dahil sa kanyang kahusayan sa pagsasalita, nakuha niyang kumbinsihin ang matanda. Pumayag siyang tulungan itong ayusin ang tolda. Kaya ibinigay ng matanda ang maduming bag kay Yang Kwang. Sinabi nitong babalik siya kapag tapos na ito. Tiningnan ni Yang Kwang ang sira at lumang tolda at napaisip. Pero hindi pa niya alam na ang kanyang malas ay nagsisimula pa lang. Dinala ni Yang Kwang ang tolda sa harap ni Deoksu. Para sa kanya, papalitan lang naman ang mga pyesa. Hindi naman mahirap. Pero sinabi ni Deoksu na ang bagay na ito ay mula pa noong 20 taon na ang nakalilipas. Wala nang mabibilhan ng kapalit na pyesa. Imposible itong ayusin. Sinabi ni Deoksu kay Yang Kwang na dahil siya ang pumayag, siya rin ang dapat humanap ng paraan. Pagkatapos, tumakbo palayo si Deoksu. Hindi alam ni Yang Kwang ang gagawin dahil nangako siya sa matanda na aayusin ang tolda sa loob ng 24 na oras. Sa ibang lugar, dahil sa pagpapalago ng kumpanya, naghahanap si Jang Muyong ng tulong sa matanda. Kapag nakuha niya ang pera mula rito, magkakaroon siya ng pagkakataon na lubusang angkinin ang kumpanya ng ama ni Jae-in. Sinabi ng butler ng matanda na wala ito sa bahay at lumabas. Sa panahong ito, naghahanda na rin si Jae-in na bawiin ang kumpanya ng kanyang ama mula kay Jang Muyong. Pero sinabi ng abogado na kahit ibenta niya ang lahat ng kanyang shares, kulang pa rin siya ng 30 bilyon. Kailangan niya ng pampondo para labanan si Jang Muyong. At ang tanging taong kayang maglabas ng ganoong kalaking halaga ay si Mr. Wang, isang alamat na matagal nang nagretiro at nagtago. Mahirap siyang hanapin. Dinala ni Yon Kwang ang tolda sa isang tagapag-ayos ng sapatos. Gusto niyang subukang kumbinsihin ito na palitan ang tolda ng bago, pero hindi niya alam na siya mismo ang Mr. Wang na hinahanap. Ayaw ng matanda na palitan ng luma dahil napakahalaga nito sa kanya. Sinabi ng matanda na ito ang huling regalo ng kanyang pumanaw na anak. Ayaw ni Yon Kwang na magkaroon ng pagsisisi ang matanda, kaya ibinalik niya ang tolda sa kumpanya. Sinabi niya kay Deoksu na kahit anong mangyari, kailangang maayos ito. At hindi siya pinabayaan ng tadhana. Nakahanap si Yon Kwang ng mga pyesa para sa tolda sa bodega. Kinagabihan, dinala ni Yon Kwang ang naayos na tolda sa matanda. Natupad niya ang matagal na nitong pangarap. Tumingin ang matanda kay Yon Kwang at ngumiti ng kontento. Ngayon, nalaman ni Yon Kwang mula kay Yang Do na naaprubahan na ng Board of Directors si Jang Muyong bilang presidente sa susunod na termino. Ang tanging paraan para pigilan siya ay pera. Kailangang bilhin ni Jane ang lahat ng shares ng kumpanya at si Mr. Wang lang ang may kakayahang gawin ito. Kung makukumbinsi siya ni Jane, matatalo nito si Jang Muyong. Kaya, sa tulong ni Yang Do, pumunta si Yon Kwang kay Mr. Wang para humiram ng pera at matulungan si Jane. Sinabi ni Mr. Wang na magdala siya ng bagay na may halaga bilang collateral at papautangin siya. Habang nag-iisip si Yon Kwang, nakita niya ang mga piyesa ng tolda. Naalala niya na ang Mr. Wang na tinutukoy ni Yang Do ay ang matanda na kanyang tinulungan. Sa sandaling iyon, lumingon ang matanda at nagulat ng husto si Yon Kwang. Ipinangako niya ang kanyang buhay para makahiram ng 30 bilyon kay Mr. Wang. Gusto lang niyang matulungan ang babaeng mahal niya na maibalik ang kumpanya. Nang daladala ni Yon Kwang ang kontrata at makita niyang naghahalikan sina Jane at In-woo, nalaman niyang pumayag din si In-woo na siya mismo ang magwawasak sa kanyang ama, basta makasama lang niya si Jane. Para ipakita kay Jang Muyong, hindi umiwas si Jane. Nang lumingon siya para umalis, nakita niya si Yon Kwang. Kahit masakit, ibinigay pa rin ni Yon Kwang ang kontratang ipinangako niya sa kanyang buhay. Sa sandaling hinawakan niya ang kamay ni Jane, naalala niya ang magagandang alaala nila. Marami na silang pinagdaanan pero nandyan lang si Yon Kwang para suportahan si Jane. Hindi niya ito pinabayaan. Kahit hindi sila nagkatuluyan, ibinigay pa rin ni Yon Kwang ang kontrata. Itinago na lang niya ang kanyang pagmamahal. Pagkatapos, tahimik siyang umalis. Para mabawi ang kumpanya ng kanyang ama, tinitigan lang ni Jane ang pag-alis ni Yon Kwang. Itinago rin niya ang kanyang nararamdaman. Nagtungo siya sa ospital at naalala ang kanyang ina na nakahiga pa rin. Hindi niya alam kung tama ang kanyang ginawa. Anong desisyon pa ang kailangan niyang gawin? Umupo siya at tahimik na umiyak.
Biglang dumating si Yang Do at sinabi sa kanya na ipinangako ni Yun Kwang ang kanyang buhay para lang matulungan siya. Binigyan siya nito ng isang papel. Sinabihan siyang pumunta sa nakasulat na address kinabukasan ng alas 7 ng umaga para makausap si Mr. Wang. Doon niya makakamit ang gusto niya. Si Mr. Wang ang pinakamayaman sa lahat. Kahit si Jiang Muyong ay hinahanap siya para sa pondo ng kumpanya. Kung hindi niya makikita si Mr. Wang kinabukasan, mapapasakamay na ni Jiang Muyong ang kumpanya ng kanyang ama. Nang umalis si Yang Do, nakatago pala sa sulok si Yun Kwang. Lumalabas na sinabi ni Yun Kwang sa kanyang sabihin kay Jane ang tungkol dito. Nang makita niyang nakuha ni Yang Do ang loob ni Jane, taos pusong nagpasalamat si Yun Kwang. Tiningnan nito ng palihim si Jane. Taimtim siyang nagdasal na huwag siyang mahuli. Kinabukasan, pumunta si Jane sa address na nakasulat sa papel para hanapin si Mr. Wang. Sa panahong ito, dumating din si Jiang Muyang. Nang makita niya siya, labis siyang nagulat. Sa kanyang isip, bakit ka narito? Sinabi ni Mr. Wang kay Jane na umupo at sinabi kay Jiang Muyang na humihiram din ito ng pera. Galit na sinabi ni Jiang Muyang na hindi sapat ang alok niyang benepisyo. Nakita iyon ni Jane at agad na inilabas ang mga dokumentong inihanda, umaasang mapapautang siya ni Mr. Wang para mapanatili ang kumpanya ng kanyang ama. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Mr. Wang na hindi niya kailangang magsanla ng anuman. Nakuha na niya ang kanyang collateral. Ipinangako ni Yun Kwang ang kanyang buhay para mapautang siya. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan niyang tanggihan si Jiang Muyang. Nagalit si Jiang Muyang at agad na tumayo at umalis. Pagkatapos, galit na pumunta si Jane kay Yun Kwang. Sinipa niya ito sa binti ng may matinding sakit. Sinisi niya ito at tinanong kung bakit niya hinamak ang kanyang buhay. Paano niya nagawang isanla ang kanyang buhay? Minamaliit ba niya ang sarili niya ng ganito? Narinig iyon ni Yun Kwang at sinabi kay Jane na hindi niya hinahamak ang kanyang buhay kundi inilalagay niya ito sa kanya. Ang isang mahirap na tulad niya ay walang maibibigay sa kanya. Ang tanging maibibigay niya ay ang kanyang buhay. Dapat niyang talunin si Jiang Muyang. Handang maging sandata niya ito. Ang layunin niya sa paggawa nito ay makita muli ang dating masayang ngiti nito. Nais niyang mabuhay ito ng maligaya. Yun lang ang kanyang pangarap. Nakinig si Jane kay Yun Kwang at sinabing parang nagising siya sa isang panaginip. Naalala niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ng diwata ng bundok. Ang una niyang hiling ay makasama muli ang kanyang pamilya. Ang pangalawa ay maging isang mahusay na nurse. Ang pangatlo ay makahanap ng lalaking magmamahal sa kanya. Ngayon, natupad na ang unang hiling. Nakita na niya ang kanyang ina. Naiintindihan na rin niya na si Yun Kwang ang taong minamahal niya. Kaya pumunta si Jane kay Mr. Wang. Sinabi niyang hindi niya magagamit ang buhay ni Yun Kwang para humiram ng pera. Naguluhan si Mr. Wang. Kung wala ang perang ito, mapupunta ang kumpanya kay Jiang Muyang. Sumagot si Jane na kung ituturing niyang collateral si Yun Kwang, baka hindi na siya muling makangiti tulad ng dati. Sinabi niya kay Mr. Wang na ibalik ang buhay ni Yun Kwang dahil nakahanap na siya ng paraan para labanan si Jiang Muyang. Bumalik si Jane sa kumpanya at inanunsyong ibabahagi niya ang lahat ng 50% ng kanyang shares sa mga empleyado. Sa pamamagitan lang ng pagbibigay ng shares sa kanila, matitiyak niyang mapapanatili ang kumpanya ng kanyang ama. Nang marinig ang balita, labis na nagalit si Jiang Muyang. Inilabas niya ang galit sa kanyang tauhan at sinabing walang kwenta si Inchul. Kung hindi mo naayos ang sitwasyon, papatayin kita. Hindi niya inasahang ibibigay ni Inchul ang lahat ng ebidensya ng kanyang krimen. Sinabi ni Inchul na tiyak na imbestigahan siya ng pulisya kaya wala siyang magawa kundi ibigay ang posisyon bilang presidente. Hindi naniwala si Yun Kwang na si Inchul na palaging tapat kay Jiang Muyang ay ngayon kakampi nila. Kung gayon, mahihirapan siyang takasan ang kasalanan. Ngunit sinabi ni Inchul na naniniwala siyang hindi pa hihintulutan ni Jane na saktan siya dahil sa kanya. Bukod dito, ayaw na rin niyang maging tau-tauhan ng lalaking ito. Hindi nagtagal, dinakip si Jiang Muyang ng pulisya. Ngunit habang inaalam ang salaysay, bigla siyang hinimatay. Sinabi ng doktor kay In Woo na matagal nang may terminal cancer si Jiang Muyang. Himala na nabuhay siya hanggang ngayon. Naramdaman ng lahat na nagdusa na ang masamang tao. Matapos mabawi ang kumpanya, pumunta si Jane sa bahay ni Jiang Muyang. Akala nito na nandun siya para tuksuhin siya, ngunit sinabi niyang kapag nanganganib ang buhay niya, dapat siyang sumunod sa doktor. Pagkatapos, dapat niyang bawiin ang kumpanya. Huwag siyang magalit at tanggihan ng gamutan. Kinuha niya ang blood pressure meter mula sa nurse para sukatin ang kanyang presyon. Nang tanungin siya kung ano ang gusto niyang gawin, pinili ni Jane na patawarin siya. Nais niyang magpagamot siya. Ngunit hindi nagtagal, pumanaw si Jiang Muyang. Bago siya namatay, sinabi niya sa anak na hindi niya pinagsisihan ang anuman sa buong buhay niya. Ang tanging pagsisisi niya ay kung ang taong inahon niya mula sa dagat ay ang ama ni Jane, hindi sana ganoon ang wakas ng kanyang buhay.
Hindi nagtagal, nagising din ang ina ni Jane mula sa mahabang koma. Nagyakapan at umiyak ang mag-ina. Mula ngayon, wala nang makakapigil sa kanilang pagsasama. 9 na buwan ang lumipas, bumalik si Jane sa dati niyang trabaho. Naging isang elite nurse siya. Hindi sumuko si Yun Kwang sa pangako niya noong mga nakaraang taon. Nangako siya kay Jane na magiging baseball king siya. Pumunta si Yun Kwang sa ospital para hanapin si Jane. Muli niyang tinanong ang pangako nila noon. Kung magiging baseball king siya, pakakasalan ba niya siya? Sa sandaling iyon, nalaman ni Jane na natupad na ang kanyang pangatlong hiling. Nakita na niya ang tunay niyang pag-ibig, kaya naging masaya sina Jane at Yun Kwang.